Pedicab driver noon, PBA legend kalaunan. Isang batang lumaki sa kahirapan sa Lubao, Pampanga, ang naging isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng Philippine basketball. Siya si Arwin Santos, mas kilala bilang The Spider-Man. Sa tuwing pinag-uusapan ang mga alamat ng PBA, hindi mawawala ang pangalan ni Arwin Santos. Dahil sa kaniyang husay sa opensa, depensa at leadership, naging isa siya sa pinakarespetadong manlalaro sa Philippine basketball. Ipinanganak si Arwin Santos noong June 10, 1981 at lumaki sa Lubao, Pampanga. Bata pa lamang ay naranasan na niya ang hirap ng buhay at tumulong sa pamilya bilang pedicab driver, taga-igib ng tubig. Sa kabila ng kahirapan, hindi niya binitawan ang kaniyang pagmamahal sa basketball. Sa mga ligang labas sa Pampanga, unang umusbong ang kaniyang talento. Hanggang sa mapansin ni na Coach Alan Trinidad at Dennis Delta Pineda na tumulong upang mabigyan siya ng pagkakataong maipakita ang kaniyang kakayahan sa mas mataas na antas ng kompetisyon. Nag-aral siya sa Lubao Institute bago tumuloy sa Far Eastern University o FEU. Dito nagsimulang makilala ang kaniyang pangalan sa buong bansa. Noong 2002, naging Rookie of the Year siya sa UAAP. Hindi nagtagal ay naging pangunahing bituin siya ng FEU Tamaraws at pinangunahan ng koponan sa 3 sunod-sunod na kampyonato mula 2003 hanggang 2005. Bukod sa mga kampyonato, nakamit din niya ang back-to-back MVP awards noong 2004 at 2005. Sa panahong iyon, kinilala siya bilang isa sa pinakamahusay na collegiate players sa Pilipinas. Dito rin isinilang ang bansag na The Spider-Man dahil sa kaniyang mahahabang galamay, matitinding blocks at kakaibang athleticism sa loob ng court. Dahil sa kaniyang dominasyon sa college, naging isa siya sa pinakaaabangang manlalaro sa 2006 PBA draft. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Napili siya bilang second overall pick ng Air 21 Express. Isa itong napakalaking tagumpay para sa isang batang nanggaling sa kahirapan at minsang namasada lamang ng pedicab upang makatulong sa pamilya. Sa Air 21 ay mabilis niyang ipinakita ang kaniyang husay. Nakilala siya bilang isang all-around player na kayang umiskor, mag-rebound at dumepensa laban sa kahit sinong kalaban. Ngunit ang tunay na pagbabago sa kaniyang karera ay nangyari noong 2009 nang matrade siya sa San Miguel Beermen. Ang paglipat na iyon ang naging simula ng pinakamagandang yugto ng kaniyang basketball career. Sa San Miguel Beermen, natagpuan ni Arwin ang koponang magbibigay sa kaniya ng pagkakataong maabot ang kaniyang buong potensyal. Kasama sina June Mar Fajardo, Chris Ross, Alex Cabanyot at Marcio Lassiter, naging bahagi siya ng isa sa pinakamalalakas na lineups sa kasaysayan ng PBA na tinawag ng mga fans na Death Five. Habang si June Mar ang nangingibabaw sa ilalim ng ring, si Arwin naman ang gumagawa ng mga bagay na hindi laging nakikita sa box score. Siya ang dumidepensa sa pinakamagaling na manlalaro ng kalaban. Kumukuha ng mahahalagang rebound, nagbablock ng tira at tumitira ng mga clutch shots kapag kinakailangan. Noong 2013, nakamit niya ang pinakamataas na individual award sa PBA nang tanghalin siyang Most Valuable Player. Isa itong makasaysayang sandali sa kaniyang buhay dahil simbolo ito ng lahat ng kaniyang sakripisyo mula pagkabata. Kasunod nito ay sunod-sunod na ang tagumpay ng San Miguel. Sa loob ng maraming taon, naging isa sila sa pinakamalalakas na team sa liga. Nakapag-uwi si Arwin ng 9 na kampyonato at 2 Finals MVP awards, habang patuloy na pinatutunayan ang kaniyang halaga bilang isa sa pinakamahusay na forward sa bansa. Ngunit sa lahat ng kaniyang tagumpay, may isang kabanata ng kaniyang karera na hindi kailanman malilimutan ng mga basketball fans. Ito ang miracle. Noong 2016 Philippine Cup Finals laban sa Alaska Aces, naibaon sa 0-3 deficit ang San Miguel Beermen. Sa kasaysayan ng PBA, wala pang koponang nakakabalik mula sa ganoong sitwasyon. Ngunit hindi sumuko sina Arwin. Isa-isang nanalo ang San Miguel hanggang sa maitabla ang serye at tuluyang makumpleto ang makasaysayang comeback sa Game 7. Hanggang ngayon, itinuturing itong isa sa pinakadakilang sandali sa kasaysayan ng PBA.
Nagkaroon din si Arwin Santos ng pagkakataong magsuot ng jersey ng Pilipinas at kumatawan sa bansa sa iba't ibang international tournaments. Ngunit para sa maraming fans, isa siya sa mga manlalarong bitin ang naging karera sa Gilas, Pilipinas. Sa panahon ng kaniyang prime years bilang PBA MVP at isa sa pinakamahusay na forward sa bansa, marami ang naniniwalang kayasanan niyang maging mahalagang bahagi ng national team. Noong 2018, muli siyang nakabalik sa Gilas sa ilalim ni Coach Yeng Guiao, ngunit limitado lamang ang naging pagkakataon niya sa paglalaro. Dahil dito, marami pa ring fans ang naniniwalang hindi lubos na naipakita ni Arwin ang kaniyang buong potensyal para sa pambansang koponan. Ngunit tulad ng maraming malalaking bituin sa sports, hindi rin nakaligtas si Arwin sa mga kontrobersya. Noong 2013, nasangkot siya sa sikat na insidente kung saan sinakal siya ng import na si Rinaldo Balkman habang sinusubukan niyang pakalmahin ito sa gitna ng laro. Ang pangyayaring iyon ay naging isa sa mga pinakausapang eksena sa kasaysayan ng liga. Noong 2019 naman, naging sentro siya ng kontrobersya matapos ang monkey gesture incident laban kay Terrence Jones sa PBA Finals. Dahil dito ay pinagmulta siya ng liga, pinag-community service at sumailalim sa seminar laban sa diskriminasyon. Kalaunan ay humingi siya ng paumanhin sa publiko. Madalas din siyang mapuna dahil sa kaniyang pagiging emosyonal, trash-talking at showmanship sa loob ng court. Maraming fans ang naiinis sa kaniyang mga sayaw at pang-aasar sa kalaban, ngunit para sa kaniyang mga tagahanga, bahagi lamang ito ng kaniyang pagiging kompetitibo at pagmamahal sa laro. Noong 2021, dumating ang isa sa pinakamalungkot na yugto ng kaniyang karera nang itrade siya ng San Miguel Beermen sa Northport Batang Pier. Matapos ang 12 taon sa team, napilitan siyang magpaalam sa organisasyong naging tahanan niya sa pinakamahalagang bahagi ng kaniyang career. Hindi niya itinago ang kaniyang kalungkutan. Pangarap niyang magretiro bilang isang beerman. Ngunit tulad ng maraming professional athletes, kinailangan niyang tanggapin na bahagi ng negosyo ang mga trade. Sa Northport ay ipinakita pa rin niya ang kaniyang kakayahan bilang veterano. Kalaunan ay lumipat siya sa MPBL at naging bahagi ng Pampanga Giant Lanterns kung saan muli niyang ipinakita ang kaniyang leadership at karanasan. Ngunit noong 2025, muli siyang napasama sa malaking kontrobersya matapos ang insidente laban kay Tonton Bringas sa MPBL Playoffs. Dahil dito ay pinatawan siya ng indefinite suspension at malaking multa, isa sa pinakamabigat na parusang kaniyang natanggap sa buong karera. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kontrobersya, hindi mabubura ang kaniyang naiambag sa Philippine basketball. Bilang pagkilala sa kaniyang kontribusyon, opisyal na niretiro ng San Miguel Beermen ang kaniyang jersey number 29 noong 2024. Isa itong karangalang ibinibigay lamang sa mga tunay na alamat ng team. Sa labas ng basketball, kilala rin si Arwin bilang isang mapagmahal na asawa, ama at negosyante. Ginamit niya ang kaniyang tagumpay upang matulungan ang kaniyang pamilya at magbigay inspirasyon sa mga kabataang nangangarap maging atleta. Hanggang ngayon, kahit 44 taong gulang na, hindi pa rin opisyal na nagre-retiro si Arwin Santos at nananatiling handang bumalik sa basketball kung mabibigyan ng pagkakataon. Mula sa pagiging pedicab driver sa Lubao hanggang sa pagiging PBA MVP, 9 na beses na kampiyon at alamat ng San Miguel Beermen, ang kaniyang kwento ay patunay na kayang baguhin ng sipag, tiyaga at determinasyon ang buhay ng isang tao. Siya si Arwin Santos, ang nag-iisang The Spider-Man.